kamusta kayo? So, market review, stock review ulit tayo. But before that, let's see PSE. So, as mentioned last time also, consolidate pa rin si PSE within this level. So, hindi siya umaalis, no? So, naghihintay siya ng magandang catalyst. So, recovery sa COVID and also inflow ng mga foreign kasi selling sila ng foreign, no? So as mentioned also last time, gusto natin is magkaroon ng breakout this all the way to the 6,000 level, no? So hopefully within the year i-break niya ang 6,000 level. If not, kung mag-range lang siya, so nasa 5.2 to 5.8 lang tayo ngayon, 5.2 to 5.8. Okay, now sa sobrang dami ng stock request, let's do part 2, part 1, part 2. So part 1, let's see food, SHLPH, SSP, CHP dito, MPI, RLC, MBT, MWide, MAC, Fruit, Costco, RCI, EI, Now, and BXP. Okay, let's start with food. So as mentioned also last time, so ito yung major resistance na gusto nating i-break ni food, no? Yan, kaso hindi niya na-break. And currently also nasa support siya, as mentioned also, na gusto natin mag-hold dyan to 52 level. So 0.52 cents, sorry. So nandiyan lang siya, tinry niya dito pero wala. So ano maganda kay food, as long na nag-hold tong 52 cents or 50 level na to, okay pa tayo. So if it's breakdown, so exit all your position. So but if ever mag-consolidate naman siya sa 56 level, so dito pwede kayong kumuha dyan. But for me personally, within the 52 and 56, hindi mo na ako kukuha. Gusto ko sana mag-stay si food within the 56 level para medyo maganda at may lakas. Okay? So, also, if you will see this, meron tayo, ayan o. So, hindi pa nabibreak yan. This one, this one, this one, and this one. Okay, so burahin natin yan. So ito, yung trend. So kaya gusto natin umangat siya dito, break, i-break niya tong trend para malakas na siya, para at least yung pagka-uptrend niya maganda na. Okay, next, SHLPH, which is ito yung shell, no? Ito yung book value niya. So ang book value niya is 21.30. So currently from the book value all the way to the current price, may upside pa tayo 25%. But on the major resistance, meron pa tayong upside at least na 13%. Pero kasi ang oil, dito na tayo. Ito yung major support niyan. So gusto natin bumalik si Shell Pilipinas dito, maglaro uli dyan. Pag naglaro dyan, ito yung TP nyo, which is 10%. So bakit natin nasabing ganyan? If you will see this oil, one day, currently nasa resistance siya. So maganda yung nag-consolidate, no? Bumaksak yung oil. So there's a recovery now sa oil. So ito, nagkaroon ng breakout dito. So currently ngayon, gusto natin mag-consolidate ulit dyan before it break out. Then we might see a resistance at $40, 40.18. So ito yung tinitingnan natin. This might also retest, bumalik dito sa 25 levels. So tignan natin. Hopefully mag-hold itong $30 na yan. So ganun din. So but currently, so demand, so bumalik na halos, hindi naman halos. So nag-start ang bumalik sa normal ang work, mga transportation natin. So magpipick up uli yung mga oil. Pero kasi dito sa Shell na to, wala nung IPO talagang baksak to eh. So 68, 60 level, oh.
mula 2017, tuloy-tuloy na po yan hanggang 2020. So talagang anong tawag dito? Downtrend talaga yan. Layo pa nalalakbayin. Okay? So, yun po ang aabangan natin kay Shell. Gusto natin sumampa uli. So, pagsampa dito tayo kukuha. So, currently sa level na yan, wag muna tayong kukuha. It might still go down, di ba? So, kaya gusto natin dito siya kumuha para merong at least kayong 10%. And also, if you notice, hindi siya nagbibigay ng dividend, no? Okay? SSP. So, ito, panalo si Idol Romel Ablin dito, no? Anyway, so sinabi natin as long na nag-hold itong line na yan, itong 110 level last time. So gusto natin yan, which is hindi naman siya nag-break. So ito yung resistance natin last time din, 131. Sinabi natin you might have earned 18%, pero tumaas pa siya, di ba? So ang next na key levels na makita natin dyan is around 150 level. Ayan yung critical ngayon kay SSP to break. So, ano maganda kay SSP ngayon? Mas gusto ko sana pagtawid niya dito, magpahinga muna siya dyan before it reach this level. So, that would be around 17% again. Okay? Kasi po, this might go also bumalik dito. Hindi natin alam, di ba? Nobody knows. Pero currently, ganyan yung trend niya. So, gusto natin magpahinga siya sa taas. So, if you will see this trend line, sakto na natin yan. Yun. So, it might. So, as long na nag-hold yung trend line na yan, okay tayo. So, if it break down, you exit all your position, tapos hintay uli kayo dito. But currently, kung meron na kayo dyan, pwede kayong sell half. Ito rin kasi yung resistance na nakikita natin. Pero para sa atin, ang major resistance niya is this level na yan. Okay? Sell some kung may gain na kayo. Then, CHP. CHP. Umangat to dahil hindi na tumuloy. Bilhin yung Holcim, no? So, tingnan muna natin si Holcim. Si Holcim, ayan, no? Kita nyo itong support natin dati. Even this 9 level support na yan, hindi nag-hold, no? So, ngayon, nagko-consolidate siya dyan sa 7 peso level. So, nung hindi na po tinuloy yung pag-acquire sa Holcim, karoon ng spike ng reaction itong CHP. But anyways, sabi natin as long na nag-hold itong line na yan, okay pa tayo. So currently nandito sa CHP. It might good to buy small portion muna. Test buy muna tayo dyan. Maganda yan. Kasi mataas naman ang reward nyo dyan. So that would be 20% or 23%. Okay? So yan ang tingnan natin. Okay? What else? So, saan kayo magka-cut? So, magka-cut kayo if ever pag bumaba dito below this level. Pag nag-breakdown dyan, exit na kayo or cut kayo kung meron kayo. Ito kasi, kahit support yan, ayaw ko pa rin kasi sobrang baba naman yan. It might go lower also. So, dito lang tayo sa matigas na support. Okay? Ito. Controversial stock dito. So, as mentioned also last review. So, ito, tinignan natin na ganyan. So, hopefully, ma-break niya. Sabi natin, itong box. Pero hindi niya bin-break. Di ba? Sabi natin na kailangan magkaroon ng breakout dyan. So, nagkataong Friday ito. So, hindi natuloy. So, nakikita nating resistance, ulitin lang natin, is 242. So, and also, it might go all the way below 180 level. So, anong maganda ngayon kay dito is
mag-consolidate siya dyan para malakas kasi naghihintay pa tayo. Hindi ko sure kung natuloy na yung first call ni dito, no? Tingnan nga natin sa news kung baka meron. Sige, tingnan ko na lang mamaya kung natuloy yung news niyan. So anyways, so maganda dyan, as long si dito is nasa box na yan, you can accumulate within this box. Okay, so nagsa-sideways siya ngayon, so maganda naman yan pag ganyan. Okay, pag nag-breakout sa box at nag-breakout dito, we might see 287, 274 to 287 level. So that would give you a good profit of 19% all the way to 25%. Okay, so yan lang po, abangan natin dyan. MPI, so dahil ngayon si MPI, tingnan natin yung earnings nya. So halos naman lahat ng company is negative ngayong taon, but yung 2019 niya is positive siya, no? Metro Pacific. So ang nakikita natin ngayon, nagko-consolidate siya. So as long na nag-hold tong 257 level na yan, 260, okay tayo. Itong linyang yan, try to get as close as possible sa linya. So ito, so hopefully sa Monday i-touch niya yan. So dito kayo kukuha sa baba. So tapos ang possible na gain nyo is 20% sa 313 or 3 peso level, which is 15%. Yan lang po. So gusto natin yung box na yan. Pero kung conservative kayo, dito kayo sa breakout kukuha. Yan, pag break dito. Or kung mas gusto niyo na medyo safe na conservative type, dito sa 13 na to, yung pag breakout dyan, consolidate dito. Yan, para medyo matigas na. Okay, pero kung gusto niyo lang i-trade yung range, pwede kayong kukuha kayo dito as low as or as close as this level, tapos ibato nyo dito. Next, RLC. So as mentioned also last time, ito yung major resistance natin, itong 1591 or 1590. So currently nagsa-sideways siya. Magbibigay daw siya ng dividend at 25 cents. September pa yung dividend, pero nag-announce na sila ngayon, no? So para siguro maging attractive siya. So pwede kayong kumuha within this box, yan, this range. Kuha lang kayo dyan, tapos cut loss kayo dito. Pag nag-breakdown, you cut dito. Okay? Pero para sa akin, mas gusto ko na sana kung dito siya mag-breakout, tapos magpahinga. Tapos pwede tayo kumuha dyan para ito yung TP nyo, which is 13%. O pwede nyo ng i-long term to. Tingnan nga natin yung long term trend nito, kung maganda ba siya. So yeah, yung 2018 all the way to 2020, okay, no? January, tapos bumagsak. So madalas naman siya magbigay ng dividend din, so okay din naman. Twice siya, August and July. Ngayon year, May siya. September. Okay, so ayan po. So dito tayo kukuha. MBT. So as mentioned also last time, mas gusto natin sana kung dito. So currently nasa baba siya, no? So binabalikan niya tong dati dito. Ayun, ito. Kung gusto niyo kumuha dyan, okay din, as low as possible. Tapos pero para sa akin sana mas maganda kung dito kayo kumuha pag nag-consolidate ulit dyan sa 37. Pero kung gusto nyo na mag-test buy kayo dito, yan, sa level na yan, pwede. Then you cut pag na-break. So kung dito kayo kukuha, meron kayong 13,
Ngayon, kung pumabor ang panahon sa inyo, meron kayong 24. Pero currently, mas gusto ko sana sa 42 na dito. Para maganda na siya. Mas matigas ang galaw. Kasi dito, clear downtrend siya, no? Wala. Pero kung long term kayo, investor kayo, pwede naman kumuha dyan. But if you want to trade this, might as well get to the 42 level or 42 peso. M-wide. Ay, ano ba to? So si M-wide, nag-try siyang umangat. So hindi kinaya. Laki pa naman ng volume dito. Yun. Laki ng volume, no? Anyways, so ito yung tinignan nating level. So na-meet niya. So kinuha niya to, itong level na yan. So ang next na level, if ever, na bumaba yan is around 474. Ito dito, yan. So kung bumaba siya dyan, pwede kayo mag-test buy dyan. Mas maganda kung dito. Na magre-resume na yung construction yata sa Pinas, no? So hopefully pumabor itong ano ni M-White sa kanya. Hindi pa sila nagre-release ng earnings, no? Bakit kaya? Yung 2019 nila hindi pa ni-release. So kahit nga yung 2020 first quarter, wala pa rin. Ganda ng upside dito kay M-White pag nag-resume uli yung construction. So try to get as low as possible. Yan, dito po sa box na to. Mas maganda kung diyan kayo makakuha. Yan, kuha lang kayo dyan. Next, save nga natin yan. Yan, Mac. Yun, down yung airline industry, down yung ano, but nagkaroon ng breakout, no? Dito. So, ito yung mga levels na ginuhitan natin, 338 tsaka 266. So, sa 338 lang siya pumunta. So, around 340 level, no? Tapos nag-bounce. So, bumalik siya dito. So, I thought na magre-range siya uli dyan. Gaganon. Tapos, bato dito sana, no? Tapos nag-breakdown. Ito, magandang ano to. Pumasok ako dito kay Mac. Dito na. Tapos binenta ko na dito. Ay, dito. Yan. So, nung titignan natin kay Mac, so hindi pa rin nag-resume yung airport, yung airline. So, yung critical dito, nakatie up siya doon. Ang PAL yata, bound for bankruptcy siya no? Diba doon sa news, ang laking lugi yata nila. Tapos Cebu Pac, mga airline, down yung market. Pero pag nag-resume naman yung airline, pag may mga tourist na uli, so normal na uli yung mga flight, okay naman. So if long term pwede siya, so try to get as close as or as low as possible. But for long term, pass muna tayo. Pag long term, gusto natin i-break niya yung 5 peso level. Okay? But for now, trade nyo lang yung range. So, ano bang range niyan? So, trade nyo dito. Pag nakakuha kayo dito sa baba, bato nyo dito. Ayan, 45%. Pag dito kayo nakakuha, dito nyo ibato, meron kayo 20%. Yan naman. Pag dito naman kayo nakakuha, bato nyo dito, 25%. Ayan, may mga range na kayo. Okay? So, pag ganito, try to get as low as possible. So, mag-wait tayo dito sa 340. Tingnan natin kung aabutan ni Mac yan. Prutas. So, ito yung sinabi natin, di ba? Ito yung major resistance. Hindi niya kinaya. Sabi natin dati, meron kayong possible reward of 20%, 21%. But, sabi din natin na itong red line na yan, yan ang gusto natin mag-hold. So, sabi natin, if mag-breakdown yan, you exit all your positions. So,
dapat nag-cut na kayo dyan. So maghintay lang tayo ng magandang rebound kay Brut. So for now, ano muna tayo, stay tayo sa sideways, not sideways, sideline, tapos tingnan natin yung galaw ni Brut. So pero ang ano kasi nito is yan, ayun no. So yun, pwede nyo abangan dito sa 121 level or sa 114. Yan, yung dalawang level na yan, tingnan nyo dyan. Sumakto pala yung red line natin dito sa Pibo, no? Sumakto. Anyways, so pwede kayo magabang sa 121 or sa 114. Okay? So, wait lang tayo. Be patient. Tapos, maganda naman yung upside if ever. Okay. Next, Costco. Ay. Down na down po itong Costco. Ba't nyo gusto to? Dividend? Malakas ba magbigay to? 0.04 cents lang binibigay, oh. Pass. Pero kung gusto nyo talaga kay Costco, syempre, kanya-kanya. Wala namang may alam talaga na mangyayari. Kung gusto nyo, but for me, gusto ko i-break niya yan. Yan. Ay, save natin yan. Yun. So, wait na kayo ng breakout dyan. Ngayon, pero kung makakuha kayo dito sa baba, yan. Pwede kayong kumuha dyan. Ibato nyo dito 8%. Parang hindi po maganda yung risk reward nito. So personally, ayoko siya. Pass ako sa kanya. Okay, pero save natin yan para next week tingnan natin kung ano ang ginalaw niya. RCI, si Rojas, no? So as mentioned also last time, ito po yung major resistance na kailangan niyang i-break. So, nag-break siya. Just so happen, nag-create siya ng parang nakakita tayo ng inverted head and shoulder. Ayan. Yun. Nagkaroon ng breakout. So, yung first resistance natin na hit, 177. So, next possible target is 188. Anong gusto natin kay RCI is mas maganda sana kung pahinga muna siya before siya mag-break. Okay? Tapos, kuha kayo sa 177 breakout. So, that would give you at least 6%. A quick trade, 6%. All the way to 2 peso, which is 12%. Ayan po, at titignan nyo. Okay? Yan. So, may mga kilala tayong trader na dito kumuha, oh. Dito, yan. Naghintay talaga sila. Okay. So, yun po. EEI. So, same kay MY. Down yung industry. Tapos, gusto natin sana is pag-hold ito. Ito, yan. Kaso hindi nag-hold, di ba? So, exit tayo dyan. Pero may dividend siya. 20 cents sa September pa rin. Cash dividend April, yun, 20 cents. So, hindi ko alam, baka abutan nyo to 447. Hopefully, hanggang sa 460 yan. Kung makakuha kayo dito, banda yan. 450 to 460, yan, maganda. Kung abutan niya, yan. Diyan kayo sumalo. Yan. Tapos, benta nyo dito. That is, let's say, dito kayo kumuha. 11%. Tapos, pag nakakuha kayo dyan, pwede nyo i-long term. Pag nag-resume ang construction, bato nyo dito. 32%. Okay? Patience lang. Pero kung trade, sa baba, ang kuha. Okay, save din natin yan. Now, ito yung sinabi natin na resistance ni Now na 196. Itong level na yan. So, hindi niya binrake for 2 weeks. So,
Pangit na yan, no? Ang sinabi din natin, kagaya dun sa ano, is mag-hold sana itong 166 na to, itong level na yan. So, pag nag-breakdown dyan, dito kayo umabang dito sa 150 to 160, itong box na yan, dyan. Hopefully, dyan siya maglaro. Pag nag-breakdown, okay? Ngayon, pag nag-bounce siya sa 166 level, ibabato nyo yan dito uli. Ano ba to? Yun. Nagalaw. Yun. So, ibabato nyo dyan yan. So, meron kayong 17%. Okay? So, gumaganda naman yung news sa 3G, 4G. Tapos, na-approve yata yung sa Facebook, no? Tutuloy na yata yun. So, magkakaroon na magandang future ng mga telco business. Okay, so dyan lang tayo kukuha. Ay, antok na yata ako. Gabi na, 11:40 na pala. So, PXP. Sabi natin, sa breakout ang kuha, which is good. Congrats sa kumuha sa breakout. Meron kayong, kung nakabenta kayo at least dito, meron kayong 12% na mabilis. Anong nangyayari kay PXP? Bumalik. So, bumabalik siya sa box. Extend natin itong box natin. So, hopefully, magbalik siya dyan, maglaro uli. Tapos, dito uli ang bili. Pero, pwede rin pong gumanito yan dito. Yun, bumalik. Yan. Pag nagstay siya dito, kuha kayo, ibato nyo naman dito sa 580 level. So, that is around 18. Patience lang. Pero, parang wala yatang na, ano to wala yatang nahukay hindi ko sure, no? So technically ganyan lang po tayo. Tingnan natin sa ganyan. Okay, huwag na natin gawing part 1, part 2, isang part na lang. So sunod na natin si IMI. Yun. So si IMI down pa rin siya. Ang maganda lang nagsaside. Yun. So, kuha kayo sa box na yan as much as possible. Sa box ang kuha. Tapos, pwede nyong iba to dito. Yun. 17%. Ang, ano ba to? Ito po ang level na to. So, if ever mag-breakdown sa box, meron tayong last support sa 486. So, hopefully mag-bounce dyan. If ito pa yung na-break, exit na all your position. Pag na-break pa itong 486, exit all your position na kayo. Okay? But if mag-bounce siya dyan, kuha kayo, tapos maganda rin yung reward nyo. 20%. So, mas maganda, hindi na siya mag-breakdown dito sa box na yan. Holding. Ito po. So, ito yung support. 52 level. Itong box na yan. Ito, hanggang dito. So, may ano pa tayo dito? Leeway. So, hindi siya dapat mag-break dyan. Pag nag-break, exit. All your position. If ever mag-side siya dyan, tapos umangat, meron kayong, dun lang kayo kukuha, meron kayong 40% na mabilis. So, may dividend to. 1 peso sa June 22. Bad, di ba? 2019 positive siya, net income 24 billion. Laki. Anyway, so dyan po, gusto na natin kay FPH is dito po siya maglaro, mag-bounce, gumawa siya ng support, doon lang kayo bibili. So for now, watch mode lang po na tayo kay FPH, okay? Maliban na lang kung gusto nyo itong dividend na yan. Check natin kung regular siya nagbibigay. Excuse. November, 1 peso. June, 1 peso. May, 1 peso. Twice a year siya magbigay. So, after nito, around November, magbibigay uli, no? Yan.
Pero dyan po tayo magandang kumuha. So, pag nag-breakdown tong 52 level na to, wala na. Exit na kayo dyan. Okay? BPI. Baksak po mga bangko ngayon. Ma'am, sir. Magbibigay siya ng dividend. 90 cents. June 1. Anyways, as mentioned, mas maganda sana kay BPI is sa breakout dito, tapos mag sideways muna, consolidate para ito yung reward nyo, which is 18%. Okay? Pero kung gusto nyo talaga itong BPI bank, dito po kayo kukuha. Itong range na yan. I-box natin. Dito po kayo kukuha. Yun. Yan. Diyan po kayo mag-abang around, ano ba ito? Mga 60 to 56. Ito po ang magandang abangan kay BPI. Itong level na to, dito. Yan. Yan. Yan ang kuha. Okay? Dahil gusto natin hindi na mabasa itong 56 na to. Yan. Dito po ang kuha. Tapos, ibato nyo dito. Meron kayong 13. Pag dito kayo kumuha, meron kayong 10. Kung gusto nyo i-long term yan, dito kayo all the way up, meron kayong 32%. Okay po. So, yan ang mga abangan natin kay BPI. JGS JG Summit. Yun. So, maganda nga yung kay JGS nagsaside. So, pwede po tayong kumuha sa box na yan. Yan. Diyan lang tayo kukuha. Tapos, pag breakout, ibabato nyo dito. Let's say dito. Yan. 16%. And, all the way dito sa green, which is 62 pesos, which is 28. Yan po ang kuha sa JG. So, maganda po dyan. Ba't gaganyan? Mag-side muna siya bago mag-break para may buwelo, di ba? So, yan ang gusto natin mangyari sana kay JGS. Okay po. So, meron din siyang dividend sa June. Negative yung revenue niya 2020, pero positive siya sa 2019. Net income is 42 billion, di ba? Yan. Ito, pwede nyo i-long term to. Kuha lang kayo dyan. Pag long term, all the way sa 69 level, kung makakuha kayo, meron kayo 40%. Yun. Tapos, regular pa itong nagbibigay ng dividend. Let's see. Hindi naman, 2019. Once a year lang siya magbigay, no? So, yung price level niya is from 2 years ago, 2018. So, yan po. Okay? Meg. Interestingly, si Meg, so, hindi pa nababasag ang ating support or support levels natin. Itong box na to. So, okay tayo dyan. So, you can, if that's the case, so, nangyayari kay Meg, pwede kayong kumuha dyan. Yan. Kuha lang kayo dyan. Tapos, hold nyo lang. Nakakuha kayo dyan, dito nyo ibabato sa taas. Yun. Sa 320. Pero kung binato nyo dito, pwede rin naman 7-8%. Mabilis na gain, di ba? Yan. Pero kung makakuha ko dito, I'll wait na i-break nya to. Tapos dito ko ibabato yan. Yan. Pag nakakuha dito, break, side, break yan. Dito natin ibabato. Pero maghihintay tayo dyan. Okay? Patience lang. Kumita ba to? Kumita. Net income. 19 billion. Okay po. Yan. So, as long nag-hold tong box na to, okay pa tayo dyan. Next. ABA. Wasak si ABA, ano? Madalas magbigay ng dividend to last year. Tsaka yung mga nakaraan. Anyways,
abangan nyo si Aba sa point 46. Yan, dito. Para maganda. Tapos, ibabato nyo dito sa 56. So, as mentioned last time sana, gusto natin, yung mga previous pa, hindi na bumaba dito. Bumaba siya sa 56. So, sa 46 na yung next na hintayan. So, malapit na siya. Okay, tapos pag nakakuha kayo dyan, ibabato nyo naman sa 56, which is, meron kayong 20%. Yan, 23. So, currently, maghintay kayo lumapit dito. Kayo magmadali. Okay? JFC. Ayun po, sir, ma'am. So, malapit na sa, or actually, bumalik siya sa box natin, no? Gusto natin kay GFC hindi mag-breakdown dyan. Pag nag-breakdown dyan, wala. Tutuloy yan dito banda around, baka bumalik ng around 110 level yan dito banda, if ever. So tingnan natin earnings. Negative 2019, negative na siya, no? So yun po, sa itong box na yan, itong around 132, hopefully mag hold yan, hindi mag breakdown. Okay, tsaka mababang magbigay ng dividend, 62 cents 100 plus na yung ano niya. Anyways, so makaka-recover naman yan, pero it will take time, lalo na social distancing, di ba? Unless magkaroon siya ng online orders. Pero usually naman kasi sa Jollibee, ang customer dyan, mga bata, di ba? Mga party. Ngayon down, hindi rin makalabas yung mga bata. So, down yung business. Green. Yun, na-meet na po ang ating TP sa green. Congrats sa mga kumuha. So hindi nabasag ang ating support, meron kayong 18% gain. Congratulations. So hindi po nabasag itong box natin na to. Key levels 1 to 1. So sabi natin ito yung 146 level. So congrats sa inyo. Ano nga abangan natin? Mas maganda sana kay green is mag side lang siya dyan. Yan. So gusto natin kay green ngayon is maglaro lang siya muna dyan. Para sa akin lang po, maglaro muna siya dyan bago siya mag breakout. Yan. Tapos ito yung immediate resistance na nakikita natin, 156. Pag tumawid dyan sa 182, so malaki-laking, pag nakakuha kayo dito, pagtawid 13, pag tumuloy yan 31%. Yan lang po. So gusto natin mag side ngayon. Pag nag breakdown naman dito sa box na yan level na yan, so 1 to 1 ulit tayo maghihintay dito na ulit. Tapos bounce, bato nyo ulit dito. Yan. Okay po. Congratulations sa mga kumuha. Save natin para ma-review natin ulit next week. DMC. Kagaya din po, so walang breakout. Sabi natin dati is gusto natin sa breakout na tayo kukuha dito sa level na to, tapos ibabato natin dito sana, no? Wala ilang weeks na siya dyan. Anyways, so maganda lang sa kanya, hindi pa nababasag itong support na 392, itong level na to, so still okay, pwede kayong kumuha dyan. Tapos kaso ibabato nyo agad dito yan meron kayong 6-7%, 8%, not bad for this kind of market. Negative din siya ng 2019 dahil doon sa news, diba, nung nakaraan yung
isang housing nila is nung lumindol. May mga unit na nasira. So yun. Yan lang po. Okay? GMA 7. Save natin to. GMA 7. Maraming naipit sa taas, no? So, bumalik ulit siya sa support. So, kung ako sa inyo ngayon, kuha lang kayo dyan. Yan, sa 473. Yan. Yan. Kuha lang kayo dyan. Ipon-ipon. Konti-konti. Huwag nyo biglayin. Ipon-ipon lang. Pag nagkaroon ng negative news uli sa ABS, let's say, hindi natuloy yung franchise or something. Huwag naman sana, di ba? Maraming mawawala ng trabaho. If ever lang, so, syempre, yung commercial, si GMA na magiging dominating station ngayon sa Pinas, if ever. So, ipon lang kayo ng paunti-unti dyan. Kung makaipo ka dyan, gusto ko muna sa 6%, okay din. Or dito tayo sa taas, 12%. Yan. Yung mga quick gain. Okay po. So, hindi pa siya naglabas ng earnings niya ng 2019. So, hopefully, this month maglabas sila. Yun naman na, nandito sa taas, although hindi natin advise na mag-average down, try to get as low as possible dito. Okay? If you want to know the strategy, you can visit yung ginawa kong YouTube. Let's see. Ito pong Lazarus Pit video. Ito. Try to watch this kung paano po yung mag-average down. Ito, Lazarus Pit. Okay, balik tayo dito. Evergodesco. So, itong Ever, no, hindi masyado lumago. Ilan bang stall nito? 2? 3? Para sa akin, iwasan nyo po to, no? $0.20. So, ito po yung book value nya. 20 cents. Mula dito, 58% pa. Pero kasi, dalawang mall lang to. Tingnan nyo nga po yung third quarter earnings nyo. Negative pa siya. Total revenue, wala nga eh. So, napabayaan tong mall na to. Ano lang po to? Jockey Play. So, kahit maganda yung reward, wag na. Baka maipit lang kayo. Tingnan nyo. Dito nga, laki ng volume mo. Pero tingnan nyo kandila. Yan. Maipit lang po kayo dyan. Wag na kayo sumabay. ATN. Yun. So, dito pa rin siya. Kuha lang. Pero kasi malaki yung risk nyo eh. 20% to. Compared nyo sa immediate resistance niya na 15%. So, ano bang maganda ngayon kay ATN? Kung ako, personally din, gusto ko magstay siya dito. Yan. Diyan siya gumawa ng support. Dito. As long na hindi siya umaangat dyan at nag-i-stay ng matagal, pass muna ako kay ATN. Pag nag-stay naman siya dyan, dito yung ano natin. Possible gain, which is 34%. Okay? So, for now, okay lang yan dyan. Pero, as mentioned, also, gusto natin, dito siya magpahinga sa taas. Hindi sa baba ng 53, sa taas ng 53. Okay po. Ay, grabe, alas 12 na pala. Kaya pala antok na ako sa MPH. Earnings positive.
Ngayon, ano maganda kay SMPH? So, yan. Kung po sa inyo, kukuha ako sa breakout. Kung gusto nyo kumuha dyan, tignan nyo muna yung risk. So, 10% pwede rin. Pero para sa akin lang, mas maganda ako sa breakout siya. Para medyo safe tayo, no? So, kung gusto nyo kumuha dyan, okay lang din. Basta mag-hold tong. Yan. Pag nag-breakdown dyan, this is level 27. So, around 27 peso. Pag nag-breakdown yung 27 peso, exit na kayo. Okay? And then, URC. Ay, nadoble si URC. Sorry po, nadoble yung pagkakasulat ko. Okay, next is video. Ay, hindi. Nadoble ba? Wala po, SMPH. Hindi. So, SMPH pa yung linya. Yan, URC. Sorry. So, yun. URC, medyo pangit po yung risk reward nyo, no? So, kung para sa atin sana is dito na kayo kumuha sa 134 sa breakout. Para sa akin lang ha. Diyan na kayo kumuha. Ngayon, hintay-hintay lang kayo. May dividend pala to. 165. Kailan? June 1. I want risk. Siguro kahit may dividend siya. Para sa akin dito kayo kumuha 134. Diba? Pangit kasi yung risk reward nyo eh. 9. Pass tayo dyan. Kung gusto nyo, kuha kayo dito, malapit dito. Yan, sa baba. Para mag-adjust yung risk reward nyo. Yun. Yan. Pag ganyan, pwede. Pero sa current price nya, kung ako, pass. And video. Hindi ko pa ginawa ng video kanina. Yun. So, si video, nasa support siya ngayon. So, hindi nag-hold ito, no? Wala rin breakout dyan. So, dito tayo sa 89. So, hopefully, mag-hold na yung 89 na yan. Kung hindi, last is 82. If, for example po, mag-break pa siya dyan, wag muna. Okay? Now, if naman mag-bounce siya dyan, pag 2-3 candles pa, maganda sana gumanon. Pwede, tapos ibato nyo dito. Hindi nyo pwedeng ibato sa 97 yan. Medyo maliit lang yung kita nyo. 8%. Tapos, 97 peso yung or 90 plus yung presyo. Dapat ibabato nyo dito yan. Yan. Sa 21%. Okay? So, gusto natin kay BDO mag-hold itong support na yan. And last, IDC. Naging stocks ng bayan din to. So,
So, tignan nyo to, na-break tong pula natin. So, pass na yan. So, kung gusto nyo talaga ng IDC, dito kayo kukuha sa baba, around 150 to 160, yan. Dito lang ang kuha dyan. Tapos, dito nyo po ang take profit nyo. Ano ba to? Bato nyo dito, 17%. Yan. Okay? Tapos, kung medyo patience kayo, dito nyo ibato yan. So, 25, so 250 level. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat.